Safe kaya nating mailipat yung mga alaga nating koi? Umpisa pa nga lang ito na yung nangyari. Problema natin yung net, walang lakas. Para magawa natin to, kailangan natin ng mga tamang kagamitan. Kagaya na lang nitong mga net, lalo na itong sack net para mabuhat natin ng safe yung mga koi. At syempre, kung ililipat natin yung mga koi, kailangan natin ng paglilipatan. Kaya gumawa at nag-set up tayo ng maliit na trapal pan gamit yung mga ritasong kahoy na panggatong namin dito. Kailangan din natin yan lagyan ng water pump at kahit konting filtration. Mechanical filter lang yung nilagay natin. Naglagay tayo ng fiber fill or filter wall na pansala ng dumi. Okay na to, di rin naman natin sila pakainin habang nandito sila sa temporary or quarantine pan. Ready na tayo sa part 1 ang paglipat ng mga koi. Pero para magawa natin to, need natin ng backup. Astig nitong backup natin, yung tingin wala sa camera, nasa mga koi, kinakabahan baka tumalon. Kaya minsan di nakukunan yung mga dapat videohan. Inom muna para di ma-dehydrate. So yun, tara, lipat na natin yung mga isda. At eto, umpisa pangalan na paghuli natin ng mga koi. Eto na yung nangyari sa net natin. Sa sobrang tibay niya, eto po siya. At eto, sa unang try na paghuli natin itong ating Shiro Utsuri or itong black and white na koi, eto yung nangyari. Uy! Kaya ito, sa pangalawang pagkakataon, sinigurado na talaga natin na mahuhuli natin siya. First catch. Laki na. Second catch, Tricia. Female Kohaku. Laki na. From 6 inches. Ito na ngayon, no? Malaki. Next naman tayo. Problema natin yung net, walang lakas, oh. Okay, pangatlo. Okay. Alright. Good boy. Ano? Good boy yung isang kohako natin. Male. Tatlo na. Dalawa na lang. Pabalhin na siya in. You know, ang smooth. Lipat tayo dito. 1, 2, 3. Okay, what? Boy. Medyo wild, ah. Sangke. Maruten sangke. Medyo nag-wild ng onte. Okay.
Lumitag tarong na ha, sa lubot ha. Dito tayo nahirapan sa Benigoy at sa Sangke. Medyo wet. Pero tong tatlong to, chill lang sila. Gusto na nilang lumipat. So yun mga kahabi, yun na muna yung part 1. See you sa part 2. Let's go. So ito mga kahabi, malapit na mapuno ng tubig itong ating koi pan. Ayan o. Sarap maligo. Grabe yung buhos ng ulan kanina kahabi. Akala ko hindi naihinto. Sobrang lakas talaga. Mabuti huminto naman. At ayun, natapos na natin i-set up. Kaya yan, sa likod ko. Natapos na natin i-set up yung filtration at na-connect na natin dito sa ating pan. Kaya medyo nag-clear na yung tubig. Ito pakita ko sa inyo. Eto. Paandar na natin yung system at ayan, medyo clear na. Hindi katulad kanina na hindi pa natin nako-connect sa pump at sa filtration. Ayan, klaro na yung pump natin, no? Yung gamit natin na pump, Pereha PB12,000, pero nakaset lang siya sa 11,000 liters per hour. Mag-clear pa to bukas or mga next day, clear na to. Ayan. Tapos pasilip ko naman sa inyo itong ating filtration. Ayun. Mechanical natin, no? Tapos yung mga isda natin dito. Ayan. Ito sila. Ayan. Goods naman, pero kailangan natin silang ilipat kasi napakaliit itong lagayan nila. Ayan, ayan lang. Yun. Bago natin sila ibalik dito sa main pan, so i-salt bath na lang din natin sila para goods talaga yung condition nila pag balik dito sa main pan. Yan, napakalinis na. Mag-clear out pa yan at magiging crystal clear ulit itong tubig sa ating koi pan. So yun kahabi, yan po yung part 2 ng video na to. See you po sa part 3 at lilipat na natin yung mga koi pabalik dito sa ating main pan. So ayun lang, happy fish keeping, fish out.